Napag-alamang pag-aari ng Chinese-Korean Corporation ang barkong nakabangga sa maliit na bangka ng mga Pinoy sa Bajo de Masinloc noong October 2. Agarang kabayaran sa mga nakaligtas at nasawing Pinoy naman ang iginigiit sa Senado. May balitang A to Z si Billy Torres. Gumulong na ngayong araw ang investigasyon ng Senado sa pagbangga sa bangka ng mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc noong October 2 na nagresulta ng pagkamatay ng 3 lula nito. Tinukoy ng mga nakaligtas sa insidente ang MT Pacific Ana bilang vessel of interest o ang nakabunggo sa kanilang bangka. Nakikita mo sa harap mo, di ba? Yan ba yung nakita mo na bumangga sa inyo? Kapares po, sir. Mo nalaman parehas. Marami po kami nakakita. Marami kayo nakakita. Pero nung padating na sa'yo, yung tatama na, hindi mo masyado madilim. Hindi, madilim po, sir eh. Pero halos ganyan kalaki? Opo, sir. Mas mataas pa po sa bangka namin, sir eh. Giit nito dapat naiwasan ang banggaan dahil may radar naman anya ang naturang barko. Meron naman po silang, sir eh, yung radar po, sir, di ba? Dapat po, malayo pa po, sir. Natitrace na po nila, sir, kung may babanggaan po sila o wala, sir eh. Ikinagulat naman ni Senator Francis Tolentino na ang may-ari nito ay isang Chinese-Korean company. Yung revelation lang dito, yung lumabas, yung tanong na sino may-ari ng barko, yung Sinocor. Sinocor is a Chinese-Korean corporation. Pero paglilinaw niya, wala siyang iniuugnay sa issue. Kumbinsido rin itong aksidente ang nangyari. Wala akong ma-speculate. Hindi ko nga alam kung sino yung mga tripulante pa ron. So, malamang-lamang aksidente nga. Kasi, di ba sinabi, katabi na nung nagkagulatan na. Ipinarating na ng Philippine Coast Guard sa Maritime and Port Authority ng Singapore na nooy destinasyon ng naturang barko ang insidente. The letter is being served officially by our Director of National Port State Control Service. Habang nagbukas na ng Maritime Safety Investigation ng Marshall Islands bilang bahagi ng kanilang flag state functions. Ipinanawagan naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel Jr. ang agarang paghabol sa kabayaran ng may-ari ng tanker Pacific Ana sa mga nasawing Pinoy. Does international law prevent a state or a vessel, a flag state, to just compromise and speed up everything? Nanawagan din ang mga mangingisdang Pinoy sa gobyerno ng konkretong maritime pathway para maiwasan ang aksidente sa dagat. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.